Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, Enero 10, taong 2025. At ito ay hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang Kabanata 5, mga talatang 12 hanggang 16. Simulan po natin ang ating pagbasa. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hini po siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Katapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasabuhay ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Ito po ay pagbasa para sa araw ng Biyernes, Enero 10, taong 2025. Sa atin pong pagbasa, makikita natin na mayroong isang taong may sakit na ketong. Alam naman natin na noong mga panahon na yon, isa ito sa pinakamalubhang sakit karamdaman ng isang tao na ang nagiging dahilan kapag siya'y nagkaroon nito, siya'y napapalayo sa kanyang mga mahal sa buhay, ina-isolate sila. Kagaya nung naganap ng nakaraang mga panahon na meron tayong pandemya, kapag ang isang tao ay nagpa-positive, hindi ba siya inilalayo upang hindi siya makahawa? Ganon ang sitwasyon ng mga tao nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Sila'y malayo sa lipunan, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, pero lumuwag-luwag na nga lamang kaya't sila'y nasa mga kalsada at nakapaglalakad-lakad na rin. Ngunit may mga panahon at pagkakataon para sila ay payagan, kailangan magsuot sila ng mga kasuotang magpapakilala na sila ay may ketong. At kapag ang isang tao ay may kaya o may kakayahan, sila ay mayroong pang tagasigaw. Ngunit kapag walang kakayahan, sila ay nagsusuot ng bell na maliliit upang sa kanilang paglalakad ay tutunog ito ang mga tao na ang kusang lalayo sa kanila. At sa ating pagbasa, makikita natin na si Jesus nung naroroon na sa lugar ng taong may ketong ay nagpatira pa at namanhik sa kanya. Sapagkat nung mga panahon na nga na iyon, medyo maluwag na sa mga taong may ketong ang makapaglakad sa mga lansangan at sa mga kalsada. Kasi siya'y namanhik at nagpatira pa sa kanya. Na anong ibig sabihin niya? Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Kaya nga hinipo siya ng Panginoon, di ba? Pansinin po ninyo, ang mga tao kapag mayroong may ketong na isang taong nasa kanilang harapan o malapit sa kanila, sila'y lalayo sapagkat ayaw nilang hipuin, ayaw nilang hawakan. Bakit? Mahahawa sila eh. Mapapansin natin dito sa ating pagbasa, si Jesus hinipo yung tao. At ano ang sabi? Ibig ko, gumaling ka. Mapapansin din natin yung kawalang pag-asa ng taong ito, ngunit nang makita niya si Jesus, maaaring nababalitaan niya ang mga ginagawang mga kababalaghan ng ating Panginoon. Kaya ano ang sabi niya? Kung ibig po ninyo, hindi siya humihingi para sa kanyang sariling kagustuhan, kundi sa ibig ng ating Panginoon. Kinukuha niya yung kagustuhan ng ating Panginoon na siya'y pagalingin nga, at mapapansin natin nakuha ng taong may ketong na ito ang loob, ang damdamin ng ating Panginoon, kaya siya'y hinipo at siya ay pinagaling. Kaya lang, may instruction siya para siya i-consider na siya'y magaling na noong mga panahon na yon. Ang protocol doon ay pumunta sa mga punong saserdote o sa mga saserdote para sila'y ideklara na wala nang ang ketong at pwede na silang bumalik sa kanilang sariling pamilya, sa kanilang lipunan, pwede na silang makipagsalamuha, pwede siyang maghanap buhay, babalik na siya sa kanyang normal na buhay. Kailangan ganun.
At sa atin din pong pagbasa, mapapansin po ninyo sa atin pong pagninilay na kumalat ang balita. Sino ba naman ang mga tao? Sino ba naman ang may kakayahan at kapangyarihan nung panahon na yon na makapagpapagaling ng isang taong may ketong? Wala. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Kaya siya'y dinadagsa at dinudumog ng mga tao. Ang pinakasusing salita na ibig po nating puntusan ngayon ay dito sa ating pagbasa ay yung mga salitang kung ibig mo. Ito yung mga salitang namutawi doon sa taong may ketong. Kung ibig mo, mapapagaling mo ako, Panginoon. Ano ang hinihiling mo sa Panginoon? Tanong ito ngayon sa atin. Ikaw, ako, tayo na naririto, ikaw na nanonood ngayon. Ano ang hiling mo? Ano ang hinihingi mo? Financial, material, physical, spiritual, hanap buhay, matagumpay na negosyo, pagpapagaling sa iyong mga anak, magbayad ang mga taong may utang sa iyo, makapunta sa ibang bansa, makapag-around the world. Ano ba ang hinihingi mo? Ano ba ang kailangan mo? Ano ba ang kahilingan mo? Ano ang laman ng iyong mga panalangin? Marami sa atin ang tinuturuan ng tinatawag na acts kapag nagdarasal. Ito yung mga basic, simple na mga pagtuturo ng pagdarasal, lalo na yung mga bago pa lang na nakakakilala sa Panginoon. Sa mga bata din, tinuturo ito kapag may katisismo sa kanilang paaralan, yung acts para sila'y magkaroon ng guide, giya, na makapanalangin para sa ating Panginoon. Ano yung tinatawag na guide na yun? Acts. A-C-T-S. Ano yung A? Adoration. C. Contrition. T. Thanksgiving. S. Supplication. Kapag nagdarasal daw tayo, unahin ang adoration. Ang sambahin ang Diyos. Yun naman talaga ang pakahulugan nun. Kailangan sasambahin mo muna, pupurihin mo, luluwalhatiin ang ating Diyos. Lalambingin mo muna parang isang bata sa kanyang magulang bago humingi. Sumunod ay contrition. Paghingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Totoo din naman yan sapagkat sabi ng aklat ng Isaiah 59:2, ngunit ang sala mo ang siyang dahilan kaya't mga panalangin mo'y hindi marinig ng Diyos. Kaya dapat, para magkaroon ng kaganapan, katuparan yung ating mga paghingi at panalangin sa Panginoon, ihingi muna natin ng tawad yung ating mga nagawang pagkakasala upang magkaroon tayo ng access sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala, sa kanyang kagalingan. Ano ang kasunod sa contrition? Pangatlo, thanksgiving. Pasasalamat sa kanyang kabutihan. O, di ba? Dapat pasalamatan muna. Pasalamatan na natin yung mga bagay na ating hiningi na ito nga'y dumating na sa ating buhay sapagkat alam natin na walang imposible sa ating Panginoon. At panghuli, supplication. Ang pagsambit sa mga kahilingan o ninanais natin na mangyari. Pero sa apat na ito, contrition at supplication lang ang madalas na nagagawa natin. Kapag supplication, marami rin sa atin ang wagas kung makademand kay Lord. Para naging security guard ang Panginoon. Para naging alipin, alila, utusan. Diba? Parang ganun eh. Kapag tayo makapag-demand sa ating Diyos, makahingi sa Diyos, parang siya na yung ating alipin. Siya na yung ating utusan at tayo na ang ating Diyos. Hindi dapat ganun. So, dapat mangyari yung tinatawag na adoration, contrition, supplication, and thanksgiving sa ating mga panalangin. Sa ating ebanghelyo, nilinis ni Jesus ang kitongin, pero kung babalikan ang talata, may mahalagang sinabi ang kitongin. Alin yun? Kung ibig mo. Ito po yung atin pong pinakasusing salita sa atin pong pagninilay. Kung ibig mo. Batid ng kitongin na kapag nagdarasal tayo, ang Diyos ang masusunod at hindi tayo. Totoo yun. Ang bawat paghingi natin sa Diyos, ang bawat pagdarasal natin, ang bawat panalangin natin, ang bawat prayer request natin, dapat hindi yung kalooban natin ang masusunod. Dapat ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Sapagkat mas alam ng Diyos ang makabubuti para sa iyo at sa akin. Sapagkat minsan kapag humihingi tayo, hindi ito nakabubuti para sa atin. Minsan ito pa yung nagiging dahilan ng ating problema, kapahamakan, suliranin ng ating buhay. Kaya ang dapat na hilingin natin
ay ang masunod ang kalooban ng Panginoon, kagaya sa atin pong binasa. Kung ibig mo, batid niya na sa panalangin, dapat mas iniisip ang kagustuhan ng Diyos kaysa sa sariling kahilingan. Maliwanag yun. Dapat mas batid natin kung ano ang mas gusto ng Diyos kaysa sa ating kahilingan na ibigay ito sa atin. Batid niya sa panalangin, dapat mas iniisip ang kagustuhan ng Diyos kaysa sa sariling kahilingan. Ikaw, meron ka bang hinihingi? At sa iyo bang mga hinihingi, ninanais mo ba na ito yung kagustuhan ng Panginoon? Batid mo ba? Alam mo ba na ito ang kagustuhan ng Panginoon? Madali naman daw malaman na kagustuhan ng Panginoon yung ating mga hiningi kapag ito ay ibinigay niya na sa ating mga buhay. Kaya kung meron pa siyang hindi ibinibigay, maghintay lang tayo. Darating din yung takdang panahon na iibigin ng Panginoon na ito'y ibigay sa atin. Kaya naman, sa susunod na tayo manalangin, isipin natin kung gusto rin ba ng Diyos ang gusto natin. Kailangan nagtatama yung dalawang yun eh. Gusto ng Diyos, gusto mo. Yung gusto natin, dapat ginugusto din ng Diyos. At pag nagkaganon, katulad sa taong ito na may ketong, matatanggap natin yung kahilingan natin sa bawat panalangin natin. Kaya naman, sa susunod na tayo manalangin, isipin natin kung gusto rin ba ng Diyos ang gusto natin. Isaisip nawa natin na kahit tayo'y humiling ng humiling, sa tuwing nagdarasal tayo, basta sa bandang huli, sabihin natin, Panginoon, kung ibig mo. Diba? Let your will be done. Ang masunod ay ang kalooban mo, hindi ang aking kalooban. Tanungin natin ang ating mga sarili, gaano ba tayo kahanda na tanggapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ito po yung hamon, tanong, challenge din sa ating buhay, na tanungin ang ating mga sarili, gaano ba tayo kahanda na tanggapin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Kapag kalooban ng Diyos, kahit hindi pumapabor sa gusto natin, kahit hindi sumasang-ayon sa gusto natin, dapat tanggapin natin. Bakit? Mas alam ng Diyos ang makabubuti para sa iyo at sa akin. Alam ng Diyos na mapapahamak tayo kapag ibinigay niya ito, kaya iiiwas niya tayo dyan. Hindi yan ipagkakaloob, bagkus iba ang kanyang ibibigay sa pamamaraan na hindi tayo mapapahamak. Maraming salamat. Ito po yung pagbasa para sa araw po ng Biyernes, Enero Agis, taong 2025 na hinango natin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang kabanata ay 5, mga talata 12 hanggang 16. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging masasabi, I love you with the love of the Lord, at hayaan natin ng Diyos ang palagi ang maging hari ng ating mga buhay. Bye-bye! Thank you, God, for everything.